Mabilis siyang napahawak sa kanyang dibdib dahil sa malakas na pagtibok ng kanyang puso. Kumikirot yun at hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing gigising siya, sumasakit yun. Naulit na naman ang panaginip niya na humihingi na naman ng tulong ang kanyang mag-ina na nalunod sa dagat dahil sa kagagawan ni Rolando Martin. Napatingin siya sa picture frame na katabi ng kanyang kama at napahilamos siya ng kanyang muka na ngayon ay basang-basa dahil sa kanyang pawis. Umismid siya at bumaba ng kama para pumunta sa balkonahe ng kanyang apartment. Kailangan mong pagbayaran ng mga utang mo sa akin, Rolando. Tinuring kitang kaibigan. Pinautang kita para sa pamilya mo pero ito ang igaganti mo sa akin? Mahinang saad niya sa hangin. Napatingin siya sa kanyang cellphone at agad na kinuha yon para tawagan ng dating kaibigan. Kailan mo ba ako babayaran ng utang mo, Rolando? Maautoridad na tanong ni Hunter sa kabilang linya. Napabuntong hininga naman ng lalaking kausap niya. Boss, pasensya na talaga. Palagi ako natatalo sa sugal ngayon eh. Hindi bale. Kapag nanalo ho ako, babayaran ko ho agad kayo. Napataas ang kilay niya sa binitawang salita nito. Napatingin siya sa mga naglalakihang gusali sa Barcelona. Isang magandang tanawin yon na sinasabayan ng pagniningning ng mga city lights. I will find you, Orlando. At sa oras na makita kita, kukunin ko ang pera ko. Wika niya at mabilis na pinutol ang tawag. Kinuha niya ang cellphone at agad tinawagan ng sekretarya na magpabook ng flight pa uwi ng Pilipinas sa araw na yun mismo. Ilang oras pang lumipas, dumating na sa wakas ang kanyang sekretarya, bit-bit ang kanyang plane ticket. Sinabihan niya ang babae na mawawala muna siya pansamantala at kailangan niyang bumalik sa Pilipinas. By the way, Sir Hunter, Rebecca messaged me na sabihin daw sa'yo na tawagan mo raw siya dahil may emergency raw. Ako na bahala. Don't worry. You can go back now. Take care. Napailing siya dahil sa ilang taon na pagpapapansin sa kanya ni Rebecca. Ngunit hindi pa rin siya makuha nito. Lumayo lang ang babae nung nag-asawa siya. Pero muling bumalik nang malaman nito ang nangyari na aksidente sa kanyang mag-ina. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nito tinatantanan. Kapag miserable ang buhay ko, dapat maranasan mo rin yun, Rolando. Bulong niya sa sarili at napakuyom ng kamao. Habang tinutulak ang luggage papasok sa kanyang kotse, isang nakakalokong ngisi ang sumilay sa labi niya nang maalala ang pamangkin ni Rolando. Yun ang naiwang pamilya ng dating kaibigan niya at alam niyang mahal na mahal yun ng kanyang dating kaibigan. If you can't pay me, may ibang paraan naman kung paano mo ako mababayaran. And I will tell you kapag nakauwi na ako sa Pilipinas. Isang tipid ng ngiti ang pumaskil sa kanyang labi. Nang sandaling makapasok siya ng sasakyan, ipaparamdam ko sa iyong sakit na pinaranas mo sa akin. Kawawa naman ang pamangkin mo. Kawawa ang pamangkin mo, Rolando. Sa kabilang dako ng Pilipinas, abala si Claire sa kanyang mga paninda. Nang mapansin niya ang kanyang tiyuhin na kagagaling lang sa labas na may bitbit na namang alak, agad niya itong tinawag. Tito, hinahanap ka na naman ni Aling Marina. Hindi niyo pa raw nababayaran yung utang niyo sa kanya noong isang linggo. Ani Claire, habang inaayos ang basket niya na punong-puno ng mga gulay at prutas. Hindi siya sinagot ng kanyang tiyuhin. Sa halip, tinapon sa kanyang paanan ng bote ng alak. Napapikit siya ng mariin dahil doon. Ilang beses na bang naulit sa kanyang bagay na yon?
Ilang bote ng alak na ba ang naiwasan niya sa tuwing itatapon niya sa kanya ng kanyang tiyuhin. Problema ka ba yun? E di bayaran mo. Marami ka namang kinikita sa palengke. Bakit? Di mo kayang bayaran? Ha? Hysterical na wika ng Tito Rolando niya sa kanya. At dahan-dahan na lumapit sa kanya. Dahan-dahan siyang humakbang paatras hanggang sa makorner siya ng kanyang tiyuhin sa pader. At niyakap siya nito ng mahigpit. Lasing lang ako ngayon, Claire. Pero natatakot ako na baka ikaw ang kailangan na magbayad ng karma ko at ng utang ko sa lalaki na yon. Nanlilisik ang mga mata ni Tito Rolando niya habang nakatingin sa kanya. Natatakot ako na baka kunin ka niya sa akin. Okay na lang siguro na ako ang manakit sa'yo kesa ang lalaking yon. Saad nito, pagkatapos lumayo sa kanya at nagtungo sa may bintana na para bang may hinihintay. Sino bang tinutukoy niyo, Tito? Wala naman ho akong utang sa kung sino mang lalaking yon. Huwag mong pansinin ang sinabi ko. Pumunta ka na lamang sa palengke para magtinda. Pandagdag na rin yan para sa gamot mo. Saad nito, na ang tinutukoy ay ang vitamins na iniinom niya. Nang makarating siya sa palengke, samot-saring chismis mula sa kasamahan niya ang bumungad sa kanya. Araw-araw na lang ba talaga chismis ang inaatupag niyo? Natatawa niyang wika sa mga kasamahan, pero umirap lang ang mga ito sa kanya. Ilang saglit pa, dumating na rin ang kanyang mga suki hanggang sa merong ilang kalalakihan ang pumasok sa loob ng palengke at nagtungo sa kanyang pwesto. Ikaw ba si Claire Martin? Supladong tanong ng lalaking nasa gitna. Nag-aalangang tumango siya, saka kumunot ang noon niya. Samot-saring emosyon ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Imposibleng may mga lalaking maghahanap sa kanya. Wala naman siyang atraso sa kahit kanino. Nagpapautang ho ba kayo? Pwes kung oo, hindi po ako uutang. Aba, huwag niyo na ho akong pautangin. Pagod na ako sa mga utang ng tito ko. Paghihimutok niya, habang tinataboy palayo ang mga langaw sa kanyang panindang gulay. Ikaw ang magbabayad ng utang sa amin. Sumama ka sa amin sa ayot sa gusto mo. Naramdaman niya ang paghawak sa braso niya ng dalawang lalaki. Matalim siyang tumingin sa dalawang lalaki, pero hindi pa rin natitinag ang mga ito. This is kidnapping! Ire-report ko kayo sa mga polis. Alam na alam ko na ang gawain niyo pa kunwari kayong good citizen ng mga Pilipino. Tapos ibibenta niyo kami mga babae sa mga lalaking Chinese na miyembro ng sindikato? Ginamit niya ang panindang pechay para paghahampasin sa dibdibang dalawang lalaki. Nang makawala siya sa pagkakahawak, mabilis siyang tumakbo palayo sa lugar na yon. Nang makarating siya sa bahay ng kanyang tiyuhin, gulat siyang napatingin sa dalawang sasakyan sa harapan ng bahay nila. Akmang tatawagin niya ang kanyang tiyuhin nang may marinig siyang boses, kaya agad siyang nagtago sa likod ng pinto upang marinig ang pinag-uusapan ng kanyang tiyuhin at mga taong hindi niya kilala. Nangako ka sa akin, nababayaran mo ko. Umuwi ako dito sa Pilipinas para singiling ka. Now, nasaan ang pera ko, Rolando? Isang baritonong boses ang kanyang narinig. Mula sa maliit na butas ng kanilang bahay, kitang-kita niya ang kanyang tiyuhin na nakaluhod habang ang lalaking mukhang amo ay nakatayo at nakatitig sa kanyang tiyuhin. Pasensya na talaga, Boss Hunter. Masyado mailap ang swerte sa akin. Kaya palagi ako natatalo. Pangako kapag nanalo ho ako ngayon, ibabayad ko po yun sa inyo. Huwag niyo lang ho akong patayin. Nakita niyang tumingin ng lalaki sa kanyang direksyon. Kaya mabilis siyang napaatras. Kaya agad, nabasag ang florera sa kanyang likuran. Napapikit siya ng mariin dahil gumawa yun ng ingay. Lumabas ka dyan, Claire. Narinig niyang wika ng lalaki kaya dahan-dahan siyang lumabas sa pinto at naglakad papasok sa loob ng bahay. Kung bakit alam nito ang kanyang pangalan, hindi niya alam.
Anong kailangan mo sa akin? Kung kailangan nyo ng pera, pues nagkakamali kayo ng tao na malalapitan. Wika niya at mabilis na tumingin sa lalaking nakatayo kanina na siyang kinatatakutan ng kanyang tiyuhin. Malamig na tumingin sa kanya ang lalaki. Pakiramdam niya, ilang daang boltahe ng kuryente ang bumalot sa kanyang katawan. Sabihin mo lahat ng pwede kong gawin, senyorito. Lahat ibibigay ko para mabayaran ko ang utang ko sa inyo. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo dahil sa aksidenteng nangyari sa Hindi na natapos ang sasabihin ng kanyang tiyuhin nang sampalin ito ng lalaking nagngangalang Hunter. Don't you dare mention that thing again. Kung ayaw mong isunod ko ang pamangkin mo. Bahagyang umiling ang lalaki, pero nang magtama ang kanilang paningin, isang nakakalokong ngisi ang pumaskil sa labi nito. I changed my mind, Rolando. Akin na ang pamangkin mo. Kapalit nun, bayad ka na sa utang mo. Ang pamangkin mo, bilang pambayad ng utang mo. Take it or leave it. Usal ng lalaki na siyang dahilan para mawalan siya ng balanse at nabunggo siya sa matigas na pader. Ikaw ang magbabayad sa mga kasalanang ginawa ng tiyuhin mo. Wika pa nito, dahilan para tuluyan siyang mawalan ng malay. Sa bandang huli, bago siya tuluyang lunurin ng kadiliman, narinig niya pa ang kanyang tiyuhin na tinawag ang kanyang pangalan. Samantala, napatingin si Hunter sa babae at ang unang nakapukaw ng kanyang atensyon ay ang labi nito na parang hugis puso. Napailing agad siya sa kanyang naisip. Mabilis niyang kinarga ang babae na parang bagong kasal. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihanda ang sasakyan para makaalis na sila. Dahan-dahan niyang ibinaba ang katawan ng babae at sinuotan ng seatbelt ito. You are mine. Mahinang wika niya habang marahang sinusuklay ang buhok ni Claire. Sa mansyon tayo ng mga Silvestre. Malamig na utos niya. Pagkatapos, itinuon ang tingin sa labas ng sasakyan. Malalim siyang napabuntong hininga bago hinayaan ang sarili na pumikit habang nasa biyahe. Sa kabilang banda, tumambad sa kanyang harapan ang kulay pink na dingding, pati na rin ang iilang furniture sa loob ng silid na yon. Kahit ang kumot niya, kulay pink din. Dahan-dahang bumaba sa kama si Claire, habang pinapasadahan ng tingin ng kabuuan ng silid. Ngayon niya lang din napansin na iba na ang kanyang damit. Nananaginip ba ako? Lasing ba ako? Ba't nasa ibang bahay ako? Binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanyang harapan ang isang malaking staircase at ang magagarang gamit sa palibot ng mansyon. Tumakbo siya papunta sa staircase at mabilis na pumunta sa kanang bahagi nito kung saan naroon ng isang malaking library at walk-in closet. Kailangan ko na umalis. Baka mapagkamalan pa ako magnanakaw dito. Wika niya at napaatras palayo. That's absurd. Wika ng isang baritonong boses mula sa kanyang likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis siyang humalukip-kip nang makita ang lalaki. Hindi niya mawari kung bakit sobrang pamilyar nito sa kanya. In fairness, pati sa panaginip ko, may gwapo. Saad nito. Natawa naman ng tahimik si Hunter. Are you still sleeping? Kunot noong tanong nito sa kanya. Tumango siya na para bang nahihipnotismo. Halos may estatwa siya sa kanyang kinatatayuan at hinihintay na may bumuhos sa kanya ng malamig na tubig para tuluyan siyang mahimasmasan. Nagtungo siya sa silid. Kinuha niya ang lampshade na katabi ng kama at tinutok yon sa direksyon ng lalaki na ngayon ay nagtataka sa kinikilos niya. Huwag kang lalapit sa akin.
May plano ka ba ibenta ako, ha? Saan mo ako ibibenta? You're crazy. I am your husband. I am Hunter Silvestre. Huh? Kailan pa ako nagkaasawa? Nakomatose ba ako for 10 years? Itinuon niya ang tingin sa malaking salamin. Ngunit, tila ba ayaw sumabay ng kanyang utak dahil nasa ibang dimensyon ang kanyang atensyon. Pinilig niya ang kanyang ulo at pumikit. Ngunit ilang saglit pa, nang maamoy ang pamilyar na pabango, dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Tumambad sa kanyang harapan, ang binatang may ngisi sa labi. Ikaw! Ikaw yung lalaking bumili sa akin. Ano ba tingin mo sa akin, ha? Bagay na pwede mong bilhin at angkinin kung kailan mo gusto? Hysterical na tanong niya at mabilis na tumakbo palayo dito. Sinundan siya ni Hunter hanggang sa makarating sila sa malaking tulay. Hindi niya alam, pero sa mga oras na yon, iba ang pakiramdam niya. Nasa labas na sila ng mansyon. Pero nakasunod pa rin ito sa kanya. Yes, ako nga yun. And I want to marry you para wala ka ng kawala sa akin. Para pagsilbihan mo ko, you are going to be my slave. At paghihirapan mo ang pagiging Silvestre mo. Anong tingin mo sa akin? Mauuto mo ako? Gusto mo ako maging muchacha? Ha? At pakakasalan mo ako? Hindi ko gagawin yun. Ayoko. That's my final decision. Ikaw ang kabayaran para sa kasalanan ng tito mo. Kinuha niya ang mag-ina ko. Pinatay niya. Ngayon bilang kapalit, ikakasal ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Now pumasok ka sa loob ng bahay kung ayaw mong itapon kita sa ilog. Eh di itapon mo. Agad niyang tinabig ang kamay ng lalaki. Bali wala lang yun kay Hunter at kinarga siya na parang isang sakong bigas. Nagpupumigla siya para makababa. Pero mas malakas sa kanya ang lalaki. Ibaba mo ako o magsusumbo ako sa mga pulis. Malakas na sigaw niya. Kaya nabaling ang atensyon ng kasambahay sa kanilang dalawa nang makapasok sila sa loob. Sumasakit ang ulo ko sa boses mo. Shut up! Kunin yung damit na nasa second floor. Utos ni Hunter sa mga katulong. Sino ka ba talaga, ha? Ha? At si Tito, anong ginawa mo sa kanya? Sunod-sunod na tanong niya. Halos magbaga na ang kanyang mga mata sa galit dito. Pero tanging pag-ismid lang ang naging sagot ni Hunter. Never mind. Bumalik ka na lang sa kwarto. Bukas tayo mag-uusap. Ani Hunter sa kanya at mabilis na lumapit ang lalaki sa kanya. Ilang dangkal na lang ang layo at amoy na amoy niya na ang mabango nitong hininga. I just hope you enjoy your life with me. Puno ng sarkasmo ang boses nito. Napapadyak siya sa inis at walang nagawa kundi sundin ang gusto ng lalaki. At umakyat sa loob ng kwarto at doon hinayaan ang sarili na lamunin ng kaantukan. Kinabukasan, may dalawang babaeng naghihintay sa kanya sa living room. Malamig pa rin ang binibigay na tingin sa kanya ni Hunter. Sinubukan niyang umiti, pero hindi siya nito pinansin. Antipatiko. Aniya sa isipan. Inis niyang pinagkrus ang binti at saka humalukip-kip at napatingin sa dalawang babae na nasa harapan niya. Hi, Ma'am Claire. Ako po yung wedding gown designer niyo. Susukatan ko po sana kayo. Napabaling siya ng tingin kay Hunter ngayon. Tahimik pa rin ito. Ang mga mata nito, nakatitig lang sa kanya. Ilang oras ang kanyang hinintay. At nang matapos na siyang sukatan, mabilis siyang pumunta sa kwarto sa ikalawang palapag kung saan naroon si Hunter. Naabutan niyang umiinom ito ng wine. Nang mapansin siya ng lalaki, agad nitong binaba ang hawak na wine glass sa table
para puntahan siya. Bakit mo ako iniwan sa baba? At sino ba nabigay ng pahintulot sa'yo para pakasalan ako? Kung may utang ang tiyuhin ko, siyang singilin mo, wag ako. Wika niya. At mabilis na kinuha ang tsinelas para ihampas sa binata, pero agad niyang nabitawan nang makita ang mukha ng lalaki. Ba't mo ako tinitignan ng ganyan, ha? Umayos ka. Ibalik mo ako sa bahay. Kahit tumanda pa ako kabibenta ng gulay sa palengke para makasurvive sa pang-araw-araw ko. Wala akong pakialam, basta ibalik mo lang ako. Sa sobrang gigil niya, mariin niyang pinisilang ilong nito. Napakislot si Hunter dahil sa ginawa ni Claire. Matalim niyang tinignan ng babae at kumuyom ang kanyang kamao at malakas na sumigaw. How dare you touch my nose? Saad niya at hinabol ang babae na ngayon ay tumakbo na palayo sa kanya. Makalipas ang 1 linggo na pananatili niya sa mansyon ng mga Silvestre, ganoon pa rin ang pakikitungo sa kanya ni Hunter. Ginagawa pa rin siya nitong alalay at masyadong pinapahirapan. Sana 'di ba, hindi na lang asawa ang hinanap nito, kundi muchacha. Mukhang yun ang bagay na tawag sa kanya. Nalunod sa dagat ang dating asawa ni Sir Hunter at hindi sila nailigtas ni Rolando. Galit si Sir Hunter dahil si Rolando ang may plano para sa outing na yon. Wika sa kanya ni Manang Chona. Tumango lamang siya at naiintindihan niya ang galit ng lalaki sa kanyang tiyuhin. Pero hindi niya alam kung bakit pati sa kanya galit din to. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal nila, pero mas lalo lamang siyang kinabahan dahil mas lalong naging malamig na parang yelo ang pakikitungo sa kanya ni Hunter. Bakit sa chapel tayo kinasal? Tanong ni Claire habang hinuhubad ang belo niya. Dahil ayaw ko malaman ng iba na kinasal ako sa isang tulad mo. Naningkit ang kanyang mga mata. E di dapat di ka nalang nagpakasal kung ganyan din lang ang gagawin mo. Hindi na siya pinansin ng lalaki. Papunta sila ngayon sa isang maliit na garden kung saan naroon ang kanilang reception. Hindi pa rin siya iniimik ni Hunter hanggang sa natapos ang seremonya. Tila naging triple ang pagiging masungit nito. Kaya habang nakikita niya ito, kinakabahan siya. Ilang oras pang lumipas, natapos na rin ang seremonya ng kasal at ang reception event na tanging kasosyo sa negosyo ni Hunter ang naroon. Ma'am Claire, kailangan na po nating umuwi. Baka maabutan pa tayo dito ng ulan. Wika ng driver ni Hunter, kaya wala siyang nagawa kundi tumango at sumunod dito. Sumunod siya kay Hunter na asawa niya na ngayon. At hindi niya maiwasang kabahan. Naghahalo ang kaba at takot sa puso niya. Pagod ako. Malamig na wika ni Hunter sa kaumirap sa kanya. Tumango lang siya at ilang saglit pa, nakarating na sila sa mansyon ng mga Silvestre. Tuloy-tuloy lang sa pag-akyat si Hunter na agad niyang sinundan hanggang sa makarating sa 2nd palapag. Kung nasaan naroon ang kwarto ng lalaki, na posibleng magiging kwarto na rin niya. Kinabukasan, tahimik pa rin ito. Pati ang pagtawag niya dito para sabay silang kumain, hindi nito pinansin. Para siyang hangin lang kung ituring nito. Una na ako. Maraming kailangan pirmahan sa opisina. Nang mga sandaling yon, nawalan siya ng gana. Hindi niya mawari kung bakit nasasaktan siya sa kinikilos at pinaparamdam sa kanya ni Hunter. Naiwan siyang mag-isa, kaya binuksan niya ang gripo sa sink at naghilamos doon. Tinukod niya ang 2 kamay sa lababo at napahinga ng malalim. Malalim siyang napabuntong hininga habang naglalakad sa kusina kung saan may mga nakakalat na roses at lavender na siyang nagsilbing gabay niya patungo sa back door. Nang sundan niya yon, tumambad sa kanya ang amoy ng mga sariwang bulaklak. Naku, Ma'am Claire, kailangan niyo pong bumaba dyan. Ayoko malintikan kay Sir eh.
Di naman ho ako tatalon, no, as if naman sasayangin ko ang buhay ko. Ma'am Claire, umakyat na lang po kayo sa kwarto niyo, ako na lang po dito. Matalim siyang napatingin sa babae at bahagyang tumaas ang kilay niya. Sinuri niya ng mabuti ang kasambahay at doon niya lang napagtanto na medyo may edad na ito. Pakisabi sa amo mo, pag uwi niya mamaya, pansinin niya naman ako. Sa kabilang banda, I heard kinasal ka yesterday. Is it true? Tanong sa kanya ni Dawson. Isa sa mga kaibigan niya since college hanggang sa magkaroon na sila ng kanya-kanyang negosyo. Umiling naman siya. Hindi ako aware na mahilig ka na pala sa chismis ngayon, Dawson. Oh, come on. You're denying it. You can tell us, Hunter. Kaibigan mo kami, dapat nagsasabi ka sa amin. Sabad naman ni George. Sandali lang. Kung may bagong babae sa buhay mo, does it mean wala pa rin talagang chance si Rebecca? Sa'yo? Saad ni Dawson habang tumataas baba pa ang kilay nito. Patay na patay si Rebecca sa kanya. Pero kahit isang beses, hindi man lang niya pinansin. You're right. I got married. I have a wife now. Besides, Rebecca is just nothing to me. Pinaglaruan niya ang ballpen at hindi na pinansin ang dalawang kumag. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa labi niya at agad niyang niyaya sa bahay niya ang dalawang kaibigan. Kaya mo ba kami niyaya dahil ipapakilala mo sa amin ang asawa mo? Nice. Makikilatis na rin namin. At pwede namin siyang sabihan na pwede pa siyang umatras habang di pa rehistrado kasal niyo. Come on, Hunter. I just want wine. Saad ni Dawson. Umiling siya at mabilis na pumasok sa driver's seat at isinuot ang seatbelt. Tahimik siya habang nasa biyahe, samantalang ang dalawa patuloy sa pangungulit sa kanya. Malalim siyang napabuntong hininga habang nakahawak ang mga kamay sa manibela ng sasakyan. Sa palagay niya, hindi niya pwedeng ipakilala si Claire bilang asawa. Ano na lang ang sasabihin nila Dawson at George sa kanya? Na pumatol siya sa babaeng ipinambayad utang? Last time he checked, may taste pa naman siya pagdating sa babae. Nang makarating na sa mansyon, namataan niya si Claire na tahimik na nagmamasid mula sa balkonahe. Umiwas siya ng tingin at hindi na yun pinansin. Tuloy-tuloy lang siya sa pagpasok hanggang sa inutusan niya ang mayordoma na buksan ang malaking pinto sa living room. Well, maganda ba yung asawa mo, Hunter? Kung oo, may kapatid o pinsan yan? Rito mo naman ako. Tigil-tigilan mo yung kalokohan mo, Dawson, ha? Konti na lang pasensya ko sa'yo. Aniya, at mabilis na hinubad ang coat at tinapon niya sa couch. George, baka yan ang asawa ni Hunter. Mukhang bata pa. Tarantado. May matinubang babaeng papatol sa lalaki na yan? Hanep, pre. Maganda nga. Nagtataka siyang tumingin sa kanyang likuran. Kaya agad niyang tinignan kung sino ang naroon. Napakuyom ang kanyang kamao nang makita ang asawa niya na nakasuot ng strapless na damit na fit dito. Kaya kitang-kita ang hubog ng katawan ni Claire. Mabilis siyang lumapit sa babae at bumulong sa kaliwang tenga nito. What do you think you're doing, Claire? Magsuot ka nga na maayos sa damit. Pagsaway niya rito, pero hindi siya pinansin ng babae. Guys, let me introduce you to my new maid. Saad ni Hunter at bahagyang tinulak si Claire. Kitang-kita niya ang pagdaan ng sakit sa mata ng babae. Samantala, tumalikod na si Hunter sa kanya at pumunta sa mga kaibigan. Juice? Tea? Beer or coffee? Mahinang tanong ni Claire sa mga kaibigan niya pagkabalik nito galing sa pagpapalit ng damit. Naistatwa lang siya sa kanyang kinatatayuan dahil sa mga oras na yon, nararamdaman niyang iiyak na si Claire. Nang dumaan ang babae sa harap niya, hinawakan niya ang braso nito at masuyo niyang tinignan ang babae. Go back to your room now.
Tinabig lang nito ang kanyang kamay at walang salisilitang pumunta sa kusina si Claire. Napahila mo siya sa kanyang mukha at bumalik sa couch. Kahit na nagtatalo ang dalawang kumag sa harapan niya, sa mga sandaling yun wala na siyang paki. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kurot sa puso nang makita ang nasasaktan nito. Ma'am Claire, bakit kayo po naghahanda ng merienda dyan? Pumunta na lang po kayo sa kwarto niyo, ako nang bahala dito. Wika sa kanya ni Manang Chona, kaya tumango na lamang siya. Marahas niyang binitawan ng kutsara at ang bread knife sa lamesa at mabilis na tumakbo sa backdoor. Napaupo siya sa duyan na gawa sa ratan at doon hinayaan ang sarili na umiyak. Sa unang pagkakataon, naramdaman na naman niya ang mainit na likido sa kanyang mga pisngi. Alam ko naman na pinakasalan niya ako para maghiganti kay Tito, pero ba't ganon? Nung una kaya ko pa yung pagiging masungit niya sa akin eh. Yung trato niya sa akin. Ba't ngayon ginagawa niya akong katulong? Naramdaman niyang tumigil ang kanyang inuupo ang duyan nang may isang kamay na pumigil sa lubid nito. Matalim niyang tinignan ng taong nasa likuran. Anong ginagawa mo dito? Bakit si Manang Chona ang nagbibigay ng pagkain? I told you na ikaw ang magdadala ng pagkain sa amin, di ba? Inis na tanong ng lalaki sa kanya. Bakit? Para saan? Para mas lalo mo ako ipahiya sa mga kaibigan mo? Kung naghahanap ka pala ng maid, di sana kinuha mo akong maid at hindi mo ako kinuhang bride, di ba? Kinuha kita mula sa tiyuhin mo para pahirapan ka dito at hindi para magbuhay doon niya. Hindi ko nga alam kung ba't mababait ang mga katulong ko sa'yo. Dahil sa sinabi ng lalaki, wala na siyang nagawa kundi tumakbo papasok at tumungo sa kanyang silid. Claire, buksan mo ang pinto! Malakas na saad ni Manang Chona. Ngunit hindi niya yun pinansin. Isinubsob niya ang sarili sa unan at hinayaan ang sarili na lunurin ng kalungkutan. Hindi kita maintindihan, iho. Bakit mo pinakilala na katulong lang si Claire? Ganoon ka na ba talaga kadesperado para itago ang pagkatao niya at ipahiya siya? Nagmamadali siya sa mga sandaling yon dahil may hinahabol siyang meeting. Kaya hindi niya napansin ang mga nakahaing pagkain sa lamesa. Hindi ka ba kakain ng almusal mo ngayon? Pahabol na tanong sa kanya ni Manang Chona, pero kumaway lang siya bilang paalam. Niluto yun ni Claire! Sigaw pa ni Manang Chona. Nang makarating siya sa kanyang opisina, naroon na ang ibang investors at inumpisahan niya na ang board meeting. Pagkalipas na ilang oras, lunch na. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na bumili ng pagkain sa paborito niyang restaurant. Sir, may babae nga pala sa opisina niyo. Ang sabi niya, asawa mo raw siya. Wika ng kanyang sekretarya kaya mabilis siyang nagtungo sa kanyang opisina. Doon niya nakita si Claire na tahimik na nakaupo sa swivel chair habang ginagamit ang laptop niya. Mabilis niyang nilapitan ito at marahas na hinila patayo at sinarado ang kanyang laptop. What do you think you're doing? Sa lahat pa talaga ng gamit ko? Laptop ko pa ang balak mo sirain? Tila napahiya naman si Claire at yumuko sa kanya. May kinuha itong lunch bag at inilagay sa kanyang lamesa. Anong amoy yan? Panis na ba yan nabili mong pagkain? Are you trying to poison me? Hindi minudo yan. Sinabi kasi ni Manang Chona sa akin na hindi ka pa raw nakakakain yan Masarap ako magluto. Di ba kinain mo rin yung breakfast na niluto ko kanina? Puno ng pag-asa ang tono ng babae. Napatigil naman sa ginagawa si Hunter at napatingin kay Claire. Kahit na anong gawin niya, patuloy pa rin tong lumalaban. Para bang ginagawa nito ang lahat para matibag ang yelo na nakabalot sa sistema niya. How he wish it was easy. Kahit nga siguro ibabad niya ang sarili niya, hindi pa rin mawawala ang bakas ng nakaraan. Ang nakaraan na siyang dahilan kung ba't hindi na siya marunong magmahal. Hindi ko kinain ang pagkain niluto mo kanina. Bumalik ka na ng mansyon. Huwag ka nang mag-aksaya ng pagkain. You're just wasting my money. Nang sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, sumagi ang sakit sa mga mata ni Claire
Alam niya, anumang sandali, tuluyan na itong iiyak. Nasa ganoong sitwasyon sila nang biglang dumating si Rebecca na siyang ipinagtaka niya. Sopistikada ang aura nito, halatang galing sa mayamang pamilya. Kaibigan ng kanyang ama ang mga magulang ni Rebecca at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Pero hindi niya alam na sobrang obses sa kanya ito na para balinta kumakapit sa kanya. What are you doing here, Rebecca? I brought you some food. Diba it's your favorite? Puno ng arte ang boses ng babae nang sabihin yon. Tinanggap niya ang paper bag na hawak ni Rebecca. At si Claire nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Hanggang sa tuluyang bumagsak ang paper bag sa sahig na kanina ay hawak nito. Sama-sama mo! Pangit ang ugali mo! Mariing saad ni Claire bago umalis. Kumirot ang kanyang puso dahil sa isipin na yon. Pakiramdam niya nasaktan niya ito na sobra. At hindi niya alam kung paano aayusin ang sarili at kung paano itama ang mali. Napapikit na lang siya ng mariin habang kinukuha ang pagkain na dala ng kanyang asawa. Who's that woman? Is she your wife? Tanong pa ni Rebecca, pero hindi niya ito pinansin dahil agad niyang sinundan si Claire. Sinundan niya ito hanggang sa makarating sila ng mansyon. Samantala tahimik silang kumain at tanging tunog ng kubyertos ang siyang namayani. Kanina pa, pinaglalaroan ng babae ang hotdog at tinutusok-tusok. Akmang magsasalita na siya ng biglang magring ang cellphone ni Hunter. Tipid naman na pinunasan ni Hunter ang kanyang bibig bago sinagot ang tawag. Lumingon siya sa lalaki at hindi niya maintindihan kung bakit mas lalong nanikip ang kanyang puso. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Yes, baby. Yes, I'll be there. Tila na estatwa siya sa kanyang narinig. Hindi ka pa ba nakontento sa akin, ha? Sa pagpapahirap mo sa akin? Ganun ka ba talaga kadesidido na durugin ako? Saan niya dito? Tumayo siya at lumapit kay Hunter at mabilis tong sinampal. What are you talking about? Nagmamaang-maangan ka pa? Yung baby, sino yung baby? Kapal na mukha mong paglaruan ako. Pinakasalan mo ba ako para makulong sa lintik na pagsasamang to? Parusa ba ito? Sa kasalanang hindi ko namang ginawa? Bakit ako? Bakit ako ang sumasalo sa lahat ng galit mo, ha? Nangunot ang noo ni Hunter. The baby I'm talking about is the kid at the orphanage. The one that I plan to adopt. Baby ang pangalan niya. Or maybe, her name is Rebecca. Huwag mo akong gawing tanga, Hunter. Hindi ko kasalanan kung bakit nawala ang mag-ina mo, kaya wala kang karapatan para gawin sa akin ang bagay na to. Mabilis siyang umalis sa harapan ni Hunter. Halos pigilan niya ang sarili na huwag umiyak ng mga sandaling yon. Claire, bumalik ka dito! Tuloy-tuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya ng kwarto. Nakita niya ang maleta, nakatabi ng malaking cabinet. Mabilis niyang inayos sa mga damit, pati ang iilang papeles at kanyang mga IDs. Halos manuyo ang kanyang lalamunan sa galit. Gusto niyang sumigaw pero alam niyang walang boses na lalabas doon. Nag-uunahang tumulo ang kanyang luha habang nagtutupi ng damit. Nang matapos, mabilis niyang itinali ang kumot sa ibaba ng bintana. Mabilis niyang pinagbuhol-buhol ang mga bedsheets upang siyang gawing hagdan para makababa. Isang sulyap ang siyang ginawad niya bago tuluyang lumundag at humawak ng mahigpit sa mga bedsheets. Ma'am Claire! Narinig niyang pumihit ang doorknob, kaya mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya. Tuluyan na siyang nakababa, at pagbaba niya, kinuha niya ang gunting sa tagiliran niya at pinutol yon. Lumingon siya sa paligid bago dumaan sa back gate. Halos takbuhin niya yon hanggang sa makarating siya sa dulo ng subdivision, kung saan naroon ang abandonadong playground. Pero bago pa man siya makatawid, isang nakakasilaw na ilaw ang siyang nasilayan niya at naramdaman niya ang pagbangga ng pulang kotse sa kanyang katawan. Sumalpok siya sa kalsada, duguan ang kanyang ulo. Bumaba ang may-ari ng sasakyan at ngumisilang ito. Bago bumalik ulit sa sasakyan at pinaandar yon. Malayo sa kanya, malayo sa lugar na yon. Manong Chona, nasan si Claire?
Ba't di pa siya lumalabas ng kwarto niya? Tawagin mo nga. Inis na wika ni Hunter habang sumisimsim ng kape. Sir Hunter, si Ma'am Claire nawawala. What do you mean nawawala? Paano siya mawawala? Hindi siya pinansin ng matanda at hinatak siya nito papunta sa balkonahe kung saan naroon ang mga bedsheets na ginawang hagdan ng babae. Mukhang tumakas ata si Madam Sir Hunter. Hindi ko po alam kung kailan. Pagpasok ko po kanina wala na siya. Wala na rin yung mga damit niya sa cabinet. Halughugin niyo ang buong mansyon. Ang buong subdivision. Tawagan mo si Dawson Manang Shona. Sabihin mo sa kanya na nawawala ang asawa ko. Mabilis na sinunod yun ni Manang Shona. Habang siya naman ay inutusan ng driver niya na libutin ang buong subdivision. Huwag kayong titigil sa paghahanap sa kanya. I want her back. Nang makita niya ang flower vase sa living room, ay mabilis niyong tinapon sa pader na siyang dahilan upang mabasag yun. Galit siya sa sarili niya. Galit siya sa lahat. Galit siya sa mundo. Galit siya dahil nakasakit siya ng tao. Alam niyang mali ang ginawa niya, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Kasalanan ng tiyuhin ng babae kung bakit nawala ang kanyang mag-ina. Unreasonable na at tanga. Pero yun lang ang tanging paraang naisip niya para mawala ang sakit sa puso niya. Akala niya kapag pinahirapan niya si Claire, mawawala ng lahat ng sakit. Pero hindi. Nagkamali siya. Ang sama-sama akong tao. Aniya at halos iumpog ang kanyang ulo sa pader. Iho, kumalma ka na. Mahanap din natin siya. Ilang saglit pa, dumating na rin si Dawson at George. Magkahalong pagtataka at pagkabahala ang makikita sa mata nito nang makita ang ayos ni Hunter. What happened? Bakit naman tumakas ang asawa mo? Sinaktan mo ba? Maybe this is my karma. For running away. For treating her like a shit. Pinakilala ko siya bilang katulong. Sinira ko ang buhay niya. This is all my fault. Wika niya at napahilot sa kanyang sentido. Ito na ang pangalawang beses na naramdaman niya ang mawalan ng taong importante sa kanya. Una, ang kanyang asawa at anak. Ngayon si Claire. Aminin niya man o hindi, importante si Claire sa kanya. I never got the chance to know her. Pinahirapan ko lang siya, ang sama kong tao. Wika ni Hunter habang nakatitig sa kanyang cellphone na mukha ni Claire ang ginagamit niyang wallpaper. Sa kabilang dako naman, isang mag-asawa ang siyang nakakita at tumulong kay Claire. Napagamot na rin nila ang sugat nito sa ulo at pinatignan sa doktor. Kaya isang hapon, nagulat silang mag-asawa nang biglang lumabas sa kwarto ang babae. Iha, buti naman at nagising ka na. Ilang linggo ka ring walang malay. Sino ho kayo? Nasaan ho ako? Ano hong pangalan ko? Sunod-sunod na tanong niya. Naku, Esther, tama ang sabi ng doktor. Mukhang nagka-amnesia siya. Kita mo walang maalala? Kumain ka na, iha. Alam ko nagugutom ka na. Wika ng matandang lalaki. Nilapitan ni Aling Esther ang mga gamit na kasama ni Claire nang makita nila ito. Tignan mo kung may mga ID o kung anong papeles man dyan para maihatid natin siya sa kanyang pamilya. Tumango lang si Aling Esther habang naguguluhan pa rin na nakatingin sa kanila si Claire. Ito na, nahanap ko. Ngayon lang namin ito nabuksan dahil hinihintay ka namin magising. Saglit, babasahin ko. Sandali, ikaw si Claire Martin Silvestre? Napatayo si Aling Esther nang mabasa ang apelyido ng babaeng nasa bahay nila. Isa kang Silvestre? Halos hindi makapaniwala ang asawa ni Aling Esther nang sandaling mabasa ang nakasulat sa ID ng babae. Ikaw ang asawa ni Hunter. Dagdag na wika pa ni Aling Esther na siyang dahilan para sumakit ang kanyang ulo. Bago pa man siya makapagsalita, tuluyan na siyang nawala ng malay dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo at may mga imahe sa kanyang utak na hindi niya alam kung saan ang galing. Hindi pa rin siya nahahanap, Hunter. Mahinang wika ni Dawson
habang kinukuha ang bote ng alak sa kamay ng kaibigan. Nakakalat sa sala ang mga bote ng alak na walang laman. Kung bagong kilala mo lang ang lalaki, hindi mo aakalaing bilyonaryo ito at CEO. Dahil sa mga sandaling yon, magulo ang buhok at walang tulog ang isang Hunter Silvestre. Ilang linggo pa lang naman ang lumipas. Baka andito pa siya, hanapin niyo siya. Mahinang wika ni Hunter. Napailing na lang si Dawson at mabilis tinawagan si George kung may bago bang balita. Ngunit bago pa man sagutin ng kaibigan, nagkukumahog nang lumapit si Manang Chona. Sir Hunter, may naghahanap po sa inyo sa baba. Tumambad sa kanilang harapan ang babaeng hinahanap nila. Si Claire, na nakaputing bestida, nakalugay ang mahabang buhok, at ang mapupungay nitong mga mata, nakatingin kay Hunter. Nananaginip ba ako? Ba't nakikita ko ang asawa ko sa harapan ko ngayon? Maligaya ang tono ng boses ni Hunter nang sabihin yon. Manang Esther, ba't po tayo nandito? Sino po sila? Mahinang wika ni Claire. Nakapulupot ng kamay nito sa braso ng matandang babae na mukhang natatakot sa presensya ni Hunter. Silang tunay mong pamilya, iha. Masaya ako na sa wakas na ihatid ka namin dito. Ilang saglit, pumasok sila sa loob. Bago yon, kinausap niya ang matandang mag-asawa na siyang nakakita kay Claire at tumulong. Binigyan niya ng pera ang mag-asawang tumulong kay Claire. Dahil sa totoo lang, kulang pa yun. Kulang pa ang perang binigay niya. Dahil masayang-masaya siya na sa wakas. Nakauwi na rin si Claire sa kanya. Malaking halaga ang binigay mo na ito, Sir Hunter. Pagpalaing ka nawa ng Diyos. Kulang pa ho yan. Para sa kabutihang binigay niyo sa asawa ko at sa pagtulong niyo sa kanya. Saad niya? Saka sumenya sa kanyang driver para ihatid si Aling Esther at ang asawa nito. Pumasok siya sa loob ng mansyon na masigurado na nahatid ng kanyang driver ang mag-asawa. Bumungad sa kanyang harapan si Claire na naguguluhan sa mga nangyayari. Do you still remember me, Claire? Mahinang bulong ni Hunter, saka lumapit dito para bigyan ng mahigpit na yakap. Sa mga oras na yon, gusto niyang pasalamatan ng mga anghel sa langit na sa wakas. Nabigyan pa siya ng pagkakataon para patunayan ang sarili niya sa babae. Para sa pagkakataong ito, maging mabuti na siya kay Claire. Nagsisisi siya sa lahat at isang malaking regalo ang makitang muli ang babae. I am your husband. I am Hunter. Bahagya niyang inilagay sa gilid ng tenga ang hibla ng buhok ni Claire na siyang tumatakip sa mukha nito. Nagugutom ka ba? Baka gusto mong kumain. Ano gusto mo? Hindi niya inalis ang pagkakayakap. Pakiramdam niya kasi, kapag binitawan niya ang babae, mawawala na naman to. Hindi pwedeng mawala ito ulit. Baka mabaliw na siya ng tuluyan. I don't regret that I married you. I am sorry, Claire, for all the things I did. Please give me a chance to prove myself na karapat-dapat ako para sa'yo. One more chance to correct all the mistakes I did. Saad ni Hunter sa kahinalikan ng noon ng asawa. Asawa ba talaga kita? Asawa mo ako, Claire. Maniwala ka, please. Puno ng pagsusumamo ang boses ni Hunter nang sabihin niya yon. Nang araw na yon, hindi mapantayan ang sayang naramdaman ni Hunter. Alam niyang may amnesia si Claire at hindi nito matandaan ang mga nangyari. Marami siyang pagkakamali dito na hindi nito matandaan, pero hindi yun naging hadlang para pakitaan niya ng kabutihan si Claire. Sa pagkakataong ito, hindi na peke ang pinapakita niya. Nang mawala si Claire, doon niya napagtanto na gusto niya ang babae. Lumipas ang 2 linggo. Tahimik pa rin ito, kahit na noong dumalo sila ng kasal ni Dawson. Samantala, sa labis na stress at confusion sa pangyayari, naisipan ni Claire na lumabas at uminom. I want another bottle of wine. Aniya sa bartender. Hindi niya hinintay ang sagot nito at basta na lang hinablot ang alak na ibibigay na dapat nito. Pagkatapos niyang uminom at magbayad,
Lumabas na siya upang magtungo sa parking lot. Hinanap niya rin ang susi niya sa purse pero wala siyang makapa doon. Napaupo siya sa bato sa sobrang inis sa paghahanap ng susi. Nadulas pa siya kaya nasugatan siya sa bandang paanan. Wala siyang choice kundi mag-taxi pa uwi. Nang makauwi siya, sumalubong si Manang Chonas sa kanya. Kasunod dito si Hunter na nakakunot noong nakamasid sa kanya. What happened? Ay naku iho, hindi ko alam sa asawa mo. Nakita ko lang siya lumabas. Tapos naging ganyan na siya pag uwi. Humugot ng malalim na hininga si Hunter at tinapik ang balikat na matanda. Ako na pumbala dito, Manang. Pumasok na po kayo sa loob. Halika na, tutulungan kita. Kumunot ang kanyang noo at umiling. Kaya ko ang sarili ko. Mukhang nahimasmasan at nawala ang kanyang kalasingan nang makita si Hunter. Dumaan ang inis at sakit sa kanyang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung ba't gano'n ang nararamdaman niya. Samantala, ganoon na lamang ang pag-aalala ni Hunter nang mapansin ang sugat ito sa kanyang paa. Let me clean your wounds. Huwag na matigas ang ulo. Wala na siyang nagawa kundi tumahimik na lang habang ginagamot ni Hunter ang sugat niya. Lumipas ang araw, naisipan pumunta ni Hunter sa isang property niya sa Rizal, sa mataas na bahagi kung saan tanaw ang city lights sa gabi. At syempre sinama niya si Claire. Bakit mo ako dinala dito? Nagtatakang tanong ng babae. Saka naupo. May treehouse sa lugar na yon. Sa ilalim naman nun may mga upuan na gawa sa matibay na kahoy. Ang ganda! Saad ni Claire at tinuro ang city lights. Maganda nga. Wika ni Hunter habang nakatitig sa kanya. Komportable namang humilig si Claire sa balikat ni Hunter. Dahil doon, napangiti ang lalaki at hinayaan siya. Thank you. Napabaling ng tingin si Claire sa kanya. Para saan? For choosing me. Even though you don't remember me. Kampante ka pa rin sa akin. The truth is, I did something wrong back then. Yun ang rason kung ba't ka umalis at naaksidente. Wika niya habang sinusuklay ang buhok ni Claire. Napakurap-kurap ang mata ng babae. Maya-maya napailing ito. Truth is, wala akong maalala. Hindi ko maalala ang mga nangyari. Kung nasaktan mo man ako, sa itsura mo naman ngayon mukha ka namang nagsisisi. Tipid ng ngiti ang pinakawalan ni Hunter. I do. Hanggang ngayon. At habang buhay ko na yatang pagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. I was never a good husband. But now I am trying, Claire. I am trying to make it up to you. Kung kinakailangan kitang pagsilbihan araw-araw gagawin ko. Tipid na ngumiti si Claire at hinaplos ang pisngi ni Hunter. Siguro naman, mapapatawad ka ng dating Claire na nakakaalala pa. Sincere ka naman sa paghingi mo ng sorry. Basta ba wag mo nang ulitin. Tumango ng mariin si Hunter at itinaas ang kanyang kanang kamay. I promise, Claire. I promise. Humilig si Claire sa kanyang balikat at nakatulog silang dalawa habang nakasandal sa isa't isa. Paggising niya kinabukasan, napapikit siya ng mariin nang sumagis sa kanyang mukha ang sinag ng araw. Agad siyang napatayo nang wala sa oras nang makita na wala sa kanyang tabi ang asawa. Claire? Malakas niyang sigaw. Ilang saglit pa nakita niyang tumatakbo palapit sa kanya si Claire. May bitbit ito na ilang pirasong bulaklak at isang pirasong manggang pinaglalaroan nito. Where did you get that? Tanong niya sa kaniyakap ang babae. Akala ko, nawala ka na naman sa akin. Don't do it again. Don't disappear na hindi ka nagpapaalam, okay? Okay. Teka, saan mo ba kinuha yan? Hindi sumagot si Claire. Sa halip, isang halik sa pisngi ang ginawad nito sa kanya. Natigil siya sa kanyang kinatatayuan. Walang nangahas na magsalita sa kanilang dalawa.
Tanging mga mata lang nilang nag-uusap ng mga sandaling yon. Pakiramdam niya na puno ng paru-paro ang paligid at tanging ang isa't isa lang ang nakikita nila. Lumapit siya kay Claire at bahagyang pinisilang pisngin ito. Mahal kita, Claire. Mahinang bulong niya sa kadahan-dahan na hinalikan ng labi nito. Wala namang masama kung hahalikan niya ang asawa niya. After all, asawa niya pa rin to. Sa papel at sa harap ng Diyos. Mananatiling nakatali pa rin sa kanya ang babae. Ilang sandali ang lumipas. Napatigil sila nang may sasakyang huminto sa tapat ng kotse niya. Napataas ang kilay niya at mas lalong nagtaka nang bumaba ang taong lula ng kotse. Walang iba kundi si Rebecca. I knew it. Dito kita mahanap, Hunter. Bumaling si Rebecca kay Claire at nanlisik bigla ang mata nito. Sa totoo nga, buhay pa pala ang babaeng yan. Sana hindi ka na lang bumalik. Sana namatay ka na lang ng tuluyan. Saad nito, kaya nagpanting ang tenga ni Hunter. You shut up, Rebecca! Why would I shut up, Hunter? Hindi ba? Dapat ako naman talaga ang asawa mo at hindi ang babaeng yan? For all I know, isa lang siyang tindera sa palengke. Kailan ka pa pumatol sa mababang uri ng babae? Tayong dalawa na babagay. Hindi kayo, kundi tayong dalawa. Galing sa parehong mayamang pamilya. Anong pinagsasabi mo? Pwede ba, tigilan mo ako? Ni minsan hindi kita nagustuhan, Rebecca. You are so obsessed with me. And bold of you to assume na magugustuhan din kita. Stop being delusional and crazy. Tumalim ang tingin ni Claire kay Rebecca at tinignan nito na mabuti. Samantala, itinago naman ni Hunter si Claire sa kanyang likuran. Isa pa, kung plano mong saktan si Claire, huwag mo na subukan dahil ako ang makakalaban mo. Puno ng pagbabanta ang boses ni Hunter kay Rebecca. Tama na, Hunter. Umuwi na tayo. Huwag mo na pag-aksihan yung desperadang babaeng yan. Mahinang bulong ni Claire sa kanya. Kaya napabaling siya dito. Halika na, love. Pag-uulit pa nito nang hindi siya gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Mas lalo siyang natigilan nang marinig ang huling salitang binanggit nito. Anong tinawag mo sa akin? Ang sabi ko, umuwi na tayo. Love. Tila nawala naman ang galit sa puso ni Hunter sa mga oras na yon at napalitan ng pagmamahal dahil sa sinabi ni Claire. Sa labis na kasiyahang nararamdaman, mabilis niyang kinuha ang kamay ng babae at inilayo sa lugar na yon. Hindi na niya nagawang sulyapan si Rebecca na masama ang tingin sa kanila at nagdadabog pa. You will pay for this, Hunter? Malakas na saad ni Rebecca at nagpapadyak pa sa lupa na parang baliw. Sumakay na sila sa kotse at mabilis na pinaandar ang makina ng sasakyan. Nang sumibad ang sasakyan nila, di nila inaasahan na susunod si Rebecca. Mukhang nasisiraan na ito ng ulo. Napatingin sa side mirror si Hunter at nang makita na tumigil na sa kakahabol sa kanila si Rebecca, hinawakan niya ang kamay ni Claire at bahagyang hinalikan yon. Hanggang sa makarating sila sa mansyon ng mga Silvestre, nandoon pa rin ang takot sa puso ni Hunter. Lalo na makarating sila sa gate. Pagkababa nila, isang nakakabinging pagsabog ang siyang lumukob sa buong mansyon. Napatili si Claire at napatakip ng tenga nito. Agad siyang lumapit dito upang yakapin ang babae. At hinila palayo sa gate ng mansyon. Nakatingin sila pareho sa mansyon ng mga Silvestre na ngayon ay tinutupok ng malaking apoy at kasabay nun ng pagdilim ng kalangitan at pagbuhos ng malakas na ulan. Sa kalagitnaan ng pangamba at takot, naramdaman naman ni Claire ang pagtama ng kung anong bagay sa kanyang balikat. Nang hawakan niya yon, naramdaman niya ang mainit na kulay pulang likido na umaagos sa kanyang balikat. Nabaril siya. At alam niya kung sinong may gawa nun. Walang iba kundi si Rebecca. Claire! Naramdaman niya ang pagsalo sa kanya ni Hunter. Claire! Pangalan niya ang paulit-ulit itong binabanggit. At isang malakas na putok pa ang kanyang narinig bago siya tuluyang mawala ng ulirat. Para siyang nagising sa malalim na panaginip. Sunod-sunod ang pagdaloy ng alaala sa kanyang isipan. Ang mga nangyari bago siya na aksidente at nagka-amnesia.
nang imulat niya ang kanyang mga mata. Puting paligid ang kanyang nabungaran. Naroon ang isang nurse at mukhang tinitignan ang lagay niya. Nasaan na asawa ko? Nasaan si Hunter? Si Sir Hunter Silvestre ho? Nasa kabilang room po. May nangyari ba sa kanya? Tulad niyo po, nabaril din siya. Mabuti nga ako nadala kayo agad sa ospital eh. Sa pagnanais na makita si Hunter, agad niyang inalis sa kanyang pulso ang nakakabit na syringe dito. Wala na siyang pakialam kung masugatan siya. Basta ang mahalaga makita niya si Hunter. Ma'am, bawal pa po kayo umalis. Sorry nurse, pero mas kailangan ako ng asawa ko. Manang Chona, magdahan-dahan ka nga sa pagyakap sa akin. Di ako makahinga eh. Nahihirapang wika ni Hunter na siyang dahilan para tumawa ng malakas si Manang Chona. Sinamaan siya ng tingin ng matanda at hinampas ang braso nito. Huwag mo nang uulitin yun. Ako talaga ang papatay sa'yo, Hunter. Sinasabi ko talaga sa'yo. Wika ni Manang Chona. I'm glad you're safe, Manang. Akala ko nasa loob kayo naman siya na sumabog yun eh. Nasaan kayo nung nangyari yun? Tanong niya, at akmang magsasalita pa lang, si Manang Chona, nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Hunter! Isang kiliti sa puso niya ang nabuhay nang marinig ang boses ni Claire. May bandage ito sa balikat. Agad naman itong lumapit sa dulo ng kanyang kama at umupo doon. Kamusta ka na? Nahihirapan ka ba? Tipid siyang napangiti kay Claire. Ayos na ako. Ikaw nga ito malubhan tama eh. Dapat di ka na umalis sa kwarto mo. Bibisitahin din naman kita eh. Umirap naman si Claire. Huli ka na, nauna pa akong bumisita sa'yo. Ang totoo niyan, nag-alala talaga ako ng sobra. Tumikim ng malakas sina Dawson at George na nakaupo sa couch sa room ni Hunter. Kasama nila si Manang Chona na nagbabalat ng mansanas. Mukhang malala na yung ubo niyo ah. Baka may sakit na kayo. Pang-aasar naman ni Hunter. Kailan mo ba kasi aaminin na mahal mo talaga ang asawa mo, Hunter? Kantsaw ni Manang Chona at nasundan ng malakas na pagtawa ni na Dawson at George. Huli ka na, Manang Chona. Nasabi ko na sa kanyang mahal ko siya bago pa nangyari ang lahat ng ito. Di ba, love? Aniya at kumiti ng matamis kay Claire. Napuno ng hiyawan ng silid. Oh, sige na nga. Mukhang kailangan ng alone time na mag-asawa. Halika na, mga gwapong binata. Bigyan muna natin ng privacy itong mga ito. Agad namang sumunod ang dalawang lalaki kay Manang Chona. Nang maiwan sila, agad hinawakan ni Hunter ang kanyang kamay. I'm sorry ulit, Claire. Magpahinga ka na lang muna, Hunter. Saka na tayo mag-usap. You need all the rest you can get. And for now, let me take care of you unless si Rebecca ang gusto mo mag-alaga sa'yo. Sumama naman ang mukha ni Hunter. Ang babaeng yun. Huwag ka mag-alala. Pinapahanap na siya sa mga pulis. Magbabayad siya sa lahat ng ginawa niya. Alam ko. Kailangan niya magbayad. Napansin ni Hunter ang pagkawala ng ngiti sa labi ni Claire kalaunan. I'm sorry for what I did to you before. Nasaktan kita. Hindi kita dapat pinakilala na katulong lang at binaliwala. Nasaktan kita na husto. Nawala pa ang alaala mo. At alam kong ikaw lang makakapagsabi kung paano at kailan mo mapaghihilom yung sakit na nandyan sa puso mo. Nakita niya ang pagbagsak ng luha sa pisngi ni Claire. I remember it all, Hunter. You're right when you said you made mistakes. Pero alam mo, hindi kita masisisi eh. Nasaktan ka din. Nawala ng asawa at anak dahil sa kapabayaan ng tito ko. At ako ang naisip mong kabayaran niyon. Ang mali mo lang, saan mo binuhos lahat ng paghihiganti mo? Pero nakita ko sa ginawa mo at pinaramdam mo nung bumalik ako sa buhay mo. Nakita ko yung sinseridad sa paghingi mo ng tawad sa akin. Tao lang tayo. Nagkakamali. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, dapat magawa ko ring patawarin ka.
And I do. And I'm willing to give you a chance to prove yourself. Naramdaman ni Hunter ang pag-iinit ng palibot ng kanyang mga mata. Hanggang sa pumatak na ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya akalaing si Claire ang magpaparamdam sa kanya ng ganito. Masarap pala na may taong nakakaintindi sa'yo. Thank you, Claire. And I promise to do whatever you want. Para lang mapagbayaran ko ang mali kong nagawa sa'yo. Shh! Stop! Huwag ka mangako. I don't want promises. Because promises are meant to be broken. What I want is for you to do it. Gawin mo na lang. Isang tango ang binigay niya rito. Wala na siyang narinig pa mula rito at hindi na rin niya naramdaman ang pagkilos nito sa kanyang tabi. Akala niya umalis na ito. Pero nang bumaling siya sa babae, nakita niyang nakatukod ang mga siko nito sa kanyang kama at magkasiklop ang kamay habang nakapikit at nakayuko ang ulo. Claire, what are you doing? Shh! I'm praying. Para mas mabilis kang gumaling. Ang Diyos nakikinig sa mga dasal natin. Ganon-ganon na lang, muli na namang nadagdagan ang pagmamahal niya dito. Bago pa man niya mahaplos ang mukha ni Claire, marahas na bumukas ang pinto. Akala niya sina Dawson at George yun, pero nagkamali siya. Halos takasan sila ng dugo sa katawan nang makita si Rebecca kasama ang tiyuhin ni Claire na si Rolando. Mahigpit ang hawak ni Rebecca sa braso ni Rolando habang nakatutok sa ulo nito ang baril. Napabalikwas ng bangon si Hunter. Di inalintana ang dugong kumalat sa braso niya sa biglaang pag-alis ng dextrose. Agad niyang tinago si Claire sa likod niya. Hi there! I'm here again. Akala niyo ba makakaligtas kayo sa akin? Lintik lang ang walang gante. Ani Rebecca at tinulak si Rolando. Pinagtaasan niya ito ng kilay at inabot sa matandang lalaki ang isang baril. Go on! Barilin mo ang pamangkin mo sa harap ko. Ani Rebecca. What are you doing, Rolando? Binayaran kita para patayin ng 2 peste na yan. If I can't have him, then no one can own him. Anang hibang na babae, kasabay ng pagtutok ng nguso ng baril sa ulo ni Rolando. Kinuha ni Claire ang mga prutas na nakalagay sa basket at tinapon yun sa direksyon ng babae. Kailangan nila makawala. Gustuhin man nilang lumaban pero pareho silang mahina ni Hunter. At hindi nila alam kung matatakasan pa ba nila ang bagay na ito. Tito, ibaba mo yung baril mo. Papatawarin kita sa kasalanan mo na ibinenta mo kay Hunter. Huwag mo lang gawin yung binabalak mo. Di kita binenta. Malaki ang utang ko kay Hunter. Dahil nabaon ako sa pagkakautang. At sa sugal ko. Malaki rin ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Dahil sa akin nawala ang kanyang mag-ina. Ako rin ang siya nagsunog ng mansyon. Dahil inutos sa akin to ni Rebecca. Napaikot naman ang mga mata si Rebecca. Sa labis na pagkainip at pagkairita, mabilis na hinablot ni Rebecca ang baril na hawak ng kanyang tiyuhin at akmang ipuputok kina Claire at Hunter. Ngunit biglang humarang si Rolando na siyang dahilan para ito ang mabaril. Tito! Malakas na sigaw ni Claire at mabilis na lumapit sa tiyuhin. Tanging pag-iyak ni Claire ang maririnig sa buong silid. Sinubukang paulit-ulit na tinapik ni Claire ang pisngi ng kanyang tiyuhin pero wala na. Hindi na ito humihinga. Nagkagulo ang mga tao sa ospital. Maingay ang paligid. Nakita pa nila ang pagtalikod ni Rebecca. Di pa tayo tapos, Claire at Hunter. Wika nito at mabilis na hinawi ang mahaba niyang buhok. Naglakad ito na parang walang ginawa. Ngunit bago pa man siya makalabas, mabilis na tumayo si Claire at hinablot ang isang babasaging flower vase na nasa lamesa. At saktong pagbato niya, tumama ito sa ulo ni Rebecca. Unti-unti itong napahawak sa ulo at kasunod, bumagsak ito sa sahig. Agad namang dumating ang mga pulis. At kahit walang malay ang babae, dinakip nila ito at binantayan hanggang sa magising. Simula nang mangyari ang aksidenteng yon,
Nalaman nila ang katotohanan na si Rebecca pa lang nakabangga sa kanya nung gabing tumakas siya ng mansyon. Salamat sa tulong ni Dawson at George dahil sila ang nakapagpatunay na kotse ni Rebecca yon. Kita sa file na nakatagong CCTV sa isang kanto ng subdivision. Nakulong si Rebecca sa mga kasalanang ginawa nito. Matagal-tagal itong mamamalagi sa kulungan bilang isang preso. Hindi na ba siya babalik sa buhay natin? Tanong ni Claire habang nakayakap sa kanyang asawa. Hindi na. Hindi na. Napangiti naman si Hunter. Bahagya niyang pinisilang ilong ng babae at hinalikan ng pisngi nito. She was blessed na binigyan siya ng isang pagkakataon na makaranas ng ganitong pagmamahal. Nasa ilog sila ngayon katabi ng rancho. Hindi niya maiwasang kabahan na baka biglang umatras o mayaw ang babae sa kanya anumang oras. Sana, maalala mo na hindi ko sinasadyang saktan ka. Shh, Hunter, that's enough. Tama na. Tapos na. Alam kong nagsisisi ka. And let's put that behind us. Instead, let's look forward to our future. Bago pa man siya makapagsalita, biglang dumating si Dawson. Namumula ang pisngi nito na siyang dahilan para magtaka sila. What happened to your face? Sino naglagay ng blush on sa mukha mo? Sumimangot lang si Dawson at mabilis na kinuha ang strawberry at tinapon sa kanilang direksyon. At ba ang hirap-hirap magkaroon ng asawang dragon? Ako na naman pinag-iinitan ng babaeng yun. Inis na wika nito at mabilis silang hinabol. Ingat na ingat naman si Claire dahil iniingatan niya ang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Kasalukuyan silang nasa hardin at kausap ang dalawang kaibigan ni Hunter. Ganoon palagi ang sitwasyon. Bumibisita ang mga ito sa rancho kapag hindi abala sa kanika nilang trabaho. Ngumiti si Claire dahil sa wakas, humantong na rin sa katapusan ng lahat. I love you, Mrs. Ko. Thank you for coming into my life. Wala na ako ibang nanaisin pa kundi ang makapiling ka. She is the CEO's wife. She is the billionaire's wife now. CEO at billionaire, si Hunter. At isa sa mga bagay na pinagmamalaki niya yon. Umayos siya ng tayo at hinalikan si Hunter sa labi. Habang hinahaplos naman ni Hunter ang umbok sa tiyan ni Claire. Buntis ito ngayon sa kanilang kambal na anak. And Claire has this pregnancy glow na mas lalong nagpapatingkad sa ganda nito. I love you too, Hunter Silvestre. Nasaktan man ako noon, pero wala akong pinagsisihan na pinili kita makasama ngayon. Masaya si Claire. Hindi naging madali ang lahat. Ngunit alam niyang sa dami ng paghihirap na pinagdaanan niya, makakaranas din siya ng ginhawa. At tama ang kanyang hula. Dahil ngayon, punong-puno siya ng biyaya at wala na siyang mahihiling pa. Para kay Hunter naman, ang kwento nila ni Claire ang palaging nagpapaalala sa kanya na hindi porket nagkamali, habang buhay ka nang malulubog kasama ng pagkakamaling yon. Hindi masamang tanggapin ang pagkakamali at bumawi sa taong minsan mong nasaktan at puna ng pagmamahal ang mga sugat upang tuluyan ang mga itong maghilom. Sa kanilang dalawa, mas nanaigang pagmamahalan. Marami silang aral na babaunin at kalaunan paniguradong maikukwento nila sa kanilang mga anak kapag naisilang na ang mga ito. The End.